Mga kapuso, 4 na araw na lang bago ang eleksyon 2025. Lagi po naming paalala, maging responsable sa pagboto at dapat totoo. Sa mismong araw ng eleksyon, alam nyo ba ang mga dapat at hindi dapat gawin? Ang mga do's and don'ts sa araw ng eleksyon, isa-isay natin dito sa Leksyon, ang inyong gabay sa matalinong pagboto. At para pag-usapan yan, mga kasama natin si Attorney Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Attorney, good morning. Good morning, Good morning, Ivan. welcome. Morning. Ayan. Attorney, isa-isahin natin yung ano ba yung pwede at bawal sa mismong araw ng eleksyon. Nabanggit ko kanina, marami sa mga to yung parang bawat eleksyon na lang nakikita natin pero bawal pala. Una, panunundo ng kandidato sa mga botante. Yan. Service. Yan, meron dyan. By batch pa nga yung sunduan. Tapos ihahatid sa mga voting center. Allowed ba yan? Bawal yan, Ivan. Sa araw ng election, actually the day before the election, bawal mag-transport ng mga botante sa Okay. mga voting center. Malinaw po yan, ha? Pero pakisama na lang ni kandidato. In-arrange ni Kapitan. O, kasi isang paraan yan ng pag-iimpluwensya ng boto ng ating mga kababayan, mga kapwa botante. Kasi nga naman, hinatid ka, nakalibreng service ka, baka naman, nakakahiya naman kung hindi mo binoto, di ba? Ito pa, attorney, pagkatapos bumoto, yung iba may pakain, may sandwich, juice. Nasabi kanina, may mga na-interview tayo. Yun naman para expected, lalo na kung supporter ka naman talaga niya. Okay lang ba yun? Nako, kahit nakasanayan na natin, Ivan, na nagpapakain piyesta sa araw ng eleksyon, nakalagay rin sa ating Omnibus Election Code na bawal magbigay ng pagkain, inumin ang mga kandidato sa mga botante. Yun naman tumanggap. Pwede pa siyang maging liable for anything? Well, bawal rin kasi ang pagtanggap eh. Meron tayong konsepto ng vote buying, vote selling. So, hindi lang doon sa nagbibigay ang may kasalanan, doon din sa tumatanggap. Ayan, siguro yung mga nakakapanood sa atin ngayon, nagugulo, parang namang napakahigpit naman, para lahat naman, everybody is doing it, so that makes it okay. Well, sa totoo lang, kahit nakasanayan na natin, katulad nga ng pinag-uusapan natin, Ivan, kanina, bawal pa rin yan eh. Kaya dapat hindi okay ang mga bawal. Okay. Hindi porket nakasanayan, okay na. Hindi porket normal, illegal. Ayan. Isa pa, sa madalas sa senaryo sa election, attorney, nag-aabot ng flyers at sample ballot ng mga kandidato. Ano ba ang rule dito, attorney? 2001 ang una kong kinover na eleksyon. Hanggang ngayon, 2025 na. Mukhang ganun pa rin ang makikita natin. Ano ba rule dito? Nako, ako 2007 naman, Ivan. Pero sa araw I just dated myself. Ayan. Ako rin. Pero sa araw na eleksyon, tandaan natin na election offense yan. Ang tawag dyan ay unlawful electioneering. Ang araw bago mag-eleksyon, sa linggo at sa araw na eleksyon, bawal ng mangampanya. So, bawal yan. Bawal na bawal po yan. Pero nabanggit mo kanina, attorney, sinicircumvent nila yan eh. Ang taga-distribute, Ay mga bata. Ayun. Siyempre, walang criminal liability ang mga bata. So, yan ang strategy ng ating mga kandidato. diyan sila magaling. Yung mga para-paraan, para makaiwas sa liability. Ito, attorney, sa online naman, pwede bang mangampanya sa mismong eleksyon? Halimbawa, nag-share ka. Ito yung binoto ko o ito yung iboboto ko. Pwede ba yun? Yan kailangan nating inuance, Ivan. Kasi ang pagsabi ng sino yung binoto ay sinusuportahan, pumapasok yan sa pag-exercise natin na Free ating speech. freedom of expression. Expression, Free speech. yes, oo. Pero pag yung iboto natin, suportahan natin, yan pumapasok sa definition ng campaigning para sa isang kandidato. So, sa araw na eleksyon o pati po yung sa araw bago mag-eleksyon, tandaan na lang po natin, bawal ng mangampanya. At kasama po dyan yung mga iba't ibang online platforms natin. So, yung kandidato, definitely, bawal na kayong i-promote ang sarili Oo, ninyo. oo. Pero sa mga botante naman, attorney, pwede ba yun? Yung magpahayag ng, yung tulad na Oo. nabanggit mo, pwede. Pwede yan, magpahayag ng susuportahan sa araw na eleksyon. Sa kasuotan, pwede ba sila magsuot ng kahit ano? May mukha ni o may pangalan ni kandidato? Ayan, sa araw ng eleksyon, bawal yan kasi papasok yan sa definition ng campaigning. Siyempre, parang pag merong mukha ng kandidato ang t-shirt mo na papasok ka sa mga eskwelahan, nangangampanya ka na rin eh. Pinapaalala mo sa mga botante yung kandidato sa paglalagay ng mukha niya o pangalan niya sa mga t-shirt. Isa kang walking advertisement Yan, na in oo. effect, pangangampanya pa rin. Ito, attorney, pagpasok sa presinto, ano lang ba ang pwedeng dalhin sa loob? Magdadala ba sila ng ID? Yan ang medyo kumakalat in recent days. No ID, no vote daw. Nako, ano na yan, na-debunk na yan ni Comelec na hindi kailangan natin magdala ng ID para makaboto. General rule yan, Ivan, na hindi kailangan magdala ng ID para ipakita sa electoral board para makaboto. Pero
good practice na magdala kasi just in case may mag-challenge sa'yo ng iyong identity ay kailangan magpakita ng ID na ikaw talaga yung botante niyo. Kung sakali naman ikaw ay may makita, mahuling gumagawa ng mga nabanggit natin, may pinagbabawal, mahaba-habang listahan itong mga bawal na to. Kanino ba pwede magsumbong at pwede bang kunan ng video, isubmit sa COMELEC? Pwede ba yun? Ay, ang number one rule is documentation lagi, hindi pwedeng kwento. So, dapat magkumuha ng picture or video para kapag nagreklamo tayo sa election officer nung lugar o nung munisipyo na saan tayo kumakabilang, ay meron tayong papakita ebidensya. Ayan, huling paalala siguro, attorney, sa mga botante, hindi lamang sa proseso ng pagboto, kundi sa mismong mga iboboto nila. Siguro ngayon ay hanapin natin kung saan tayo boboto sa araw ng eleksyon. Kasi ano yan, isang cause ng mahabang pila sa araw ng eleksyon. So, live na po ang PCN Finder online na ating COMELEC. So, hanapin na po natin ang ating mga pangalan. Pangalawa ay gumawa na tayo ng kodigo kasi ang hirap po sa araw ng eleksyon, doon pa tayo maghahanap sino yung gusto natin iboto. So, pwede naman po yan dalhin sa loob ng mga polling stations natin o sa mga classroom, yung listahan na ating mga iboboto sa araw ng eleksyon. In fact, yung GMA po, sa aming mga social media accounts, meron kaming mga ways dyan para doon na kayo gagawa ng kodigo. Yan, para mas mapadali ang proseso ng inyong pagboto. At syempre, iboto po natin ang tama, dapat, totoo. Attorney Ona Caritas. Thank you. Thank you, Maraming Ivan. salamat as always. Mga kapuso, ulitin po namin ha, ngayong 4 na araw na lang ang eleksyon. Bumoto ng tama, dapat, totoo. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!